Yo mga kasiklat, magluluto na naman tayo ng panibagong dish. Pero ito, pangkaraniwan na ito. Kaya lang, ito ay hindi lang basta-basta corned beef mga kasiklat. Ito may kasamang gulay. Kaya ito, panoorin nyo kung ano isasama natin. Napakasarap nito. Kaya ito na, umpisa na natin. Siyempre una, painitin muna natin ang ating kawali. Tapos pag umuusok-usok na, lalagyan na natin ng mantika. Yung apoy nga pala, hinaan ko lang kasi sa malakas ko na ipalagay. So yun na nga, maglalagay muna tayo ng kaunting mantika. Yan. Lalagay na natin itong patatas. Bale ito, puro mga ilang minuto lang, no? Kasi mamaya pakukulan natin siya ng kaunti pa para mas lumambot-lambot. Huwag naman yung masyadong malambot, yung parang magiging mashed potato na, no? Ang tama niya, alam niyo na yan. Sa mga paghihiwa, hindi ko na pinakita, no? Kasi malalaki na kayo, alam niyo naman siguro maghiwa. Basta pag corned beef ang lulutuin, ganito ang hiwa, pa-dice. Hindi na kailangan memorize pa yan. Madali lang naman yan, kaya hindi ko na pinakikita yung aking mga inihiwa. Basta gisa-gisa lang tayo, basic na basic lang po mga kasiklat. Yan, padudulasin mo lang ng padudulasin itong ano natin, ang ating patatas. Medium heat, okay na medium heat dyan. Ito lang pala ang disadvantage naman, pag gumagamit ka ng ganitong klaseng mga kawali, mga non-sticky, no? Pag hindi nga siya dumidikit, kaya lang hirap niyang baliktarin. Yung patatas, hindi katulad dito sa galeri, yan o. Pero nakantabay lang yan pag tayo na buwisit. Papaltaran natin yan. Ito lang ang mahirap pala. Lagi lang padulas-dulas yung patatas dito. Hindi mo siya masyadong maibaliktad. Hindi ko naman kayang iganito. Oh, baka matapon lahat. Sabi lang naman. Pero okay lang. At least maganda naman sa video, no? Kaysa yung lumang kawali. Pero siguro wala namang bearing yan, ano? Nasa mga nanonood na lang yan. So yan, sa tingin ko pwede na yan, magigisa na tayo na. Nagpalit nga pala ako ng sunset, kasi yung gamit ko. Ito, pampasosyal lang din pala naman ito. Mahirap din naman palang gamitin. Diyos ko po, rode. Ito na lang, kaya lang ito, magagasgas naman yung pan. Or yung ganyan, yung mga frying pan pagka non-sticky. Kaya be careful lang, mga kasiklat. So yan, lalagyan na nga natin ang bawang at sibuyas. Wow, mga 3 to 4 gloves lang yan. Gloves o kung ano tawag dyan. So, pwede naman dagdagan. Pwede naman husin nyo yan. Tatagitid lang muna natin para yung mantika mapunta dito. Kukulay mo lang ng konti yung bawang na yan. So inulit ko po, depende sa inyo kung gaano karaming bawang. Pwede naman marami. Huwag naman yung isang buo, no? Yung ganito lang karaming yung lulutuin, isang buong lalagay nyo. Masyado naman kayo mapagmahal sa bawang. Bagay, pampatanggal hybrid na. Kaya lang ba, medyo naman biglang mag-low blood naman kayo pag kumain kayo ng ganun karaming bawang. Diba sabi nga, yung mga katamtaman lang, wag sobra, wag kulang. Moderate lang, dudes. So ayan, papupulahin muna natin ng ilang segundo pa. At tapos yan, okay na yan. Lalagyan natin ng sibuyas na puti. Pero pwede naman red. Pero ito lang available sa atin ngayon. Ang puting sibuyas. Yan. Padudulasin mo lang din yan dito sa ating non-sticky pan. Oh. Ganyan lang yan. Mga ilang segundo lang din ito. Siguro wala pang 1 minute. Mga 59 seconds lang, ha? Yun. Kumaripas na naman ng mga tricycle. Pasensya na ulit mga kasiklat, ha? Kasi tabing kalsada tayo dito. Kaya rinig ng bawat pagdaan ng tribukekel.
Pero hindi naman siguro mahalaga na yun. Importante na iintindihan yung aking sinasabi. Pare-pares naman tayong Pilipino. Yan, okay na yan. Nainip na, no? Pero okay na nga yun. After nyan, lalagay lang tayo ng konting, wait lang po. So ito, lalagay na natin ang ating corn beef pala. Bago natin mamalagay ng konting tubig. Siyempre, gigisa mo lang ng konti yan. Para naman matanggal-tanggal yung kanyang, itong kanyang sibo-sibo. Saglit lang yan. Biruhin mo yung ganito lang kalaking corn beef. Alam niyo na yan, pero tinakpan ko na lang ang pangalan. Marami na kayo makakakain ito. Promise. Pag ganito ginawa nyo pero pag ginisa nyo lang tong corn beef, wala. Kakaunti lang. Tignan nyo naman kung yung sama yung gulay. Diba? Kaya nga ubusin na isang tao to Pero pagka mga nagtitipid dyan, ganito gawin nyo. Lagyan nyo ng patatas at yung isang gulay. Yan ang abangan nyo kung ano. Kasi ito, usually na to diba? Common na rin to itong may corn beef na may patatas. Hintayin nyo ilalagay natin dito. Pamparami at pampasarap lalo. Ito, nakita ko lang tong luto na to. Pero siya, yung nakita ko sa aking kaibigan, shoutout nga pala kay Jed Castillo. Jed, bakay naman. Yung isang gulay lang yun ang nilagay niya, pero walang patatas. Ganito sa corn beef. Kahit ano namang brand ng corn beef, wala dyang bearing. As long as na nasa discarding nyo na kung paano pasarapin. Diba? Maya huwag kayong mainit. Makikita nyo rin kung ano yung klaseng gulay. Isa pang gulay ay ilalagay natin dito. Bilang pamparami nga. Pampasarap pa, George. Gusto po naman. Ay, kita mo. Dadami na to. Ito, pag nailagay pa natin yun, pwede na makakain ito. 4 na tao na hindi masyadong masisiba sa ulam. Lalo kung matipid sa ulam, pwede ang 5. Pero kung malakas sa ulam, naku, baka 3 tao lang. O baka nga 1 tao lang, depende rin nga sa size naman, Pero wala ang kaso doon. Kayo naman ang kakain, kayo naman ang magluluto, didiskarte nyo na yun kung gaano karami, diba? So ayan, painitin mo pa lang ng ilang segundo pa. Medium heat siya, mga kasiklat. Takasan ko ng konti para i-reduce lang natin yung yan yung mga konting tubig-tubig pa ng corn beef. Siyempre may konting tubig-tubig yan bukod sa kanyang sariling mantika. Diba? Pansin nyo pag ginigisa nyo to, diba? Nagtatalsikan. Sabi meron niyang konting tubig-tubig o hindi natin alam kung ano yun. Basta tubig-tubig yun ang alam ko. Comment kayo kung ano yun. Kung preservatives baga o ano. Yung pagsala nyo nito, diba? Tatalsikan na. Kasi diba, pagka nagluluto naman tayo mga gisa-gisa na. Once na nahaluan ng tubig, tatalsikan na, diba? Ano nagagawa ng tubig sa ating pagluluto? Pampatalsik. At syempre, malaking tulong ang tubig yan. Hindi lang sa pagluluto sa lahat. So ayan, pagsamasamahin mo na siya. Tapos balikan natin sa pahinaan natin ng konti ang apoy. Punta yung patanga-tanga ha. Mamaya salita naman ako na salita dito malakas pala ang apoy.
Dito pwede natin lagyan to ng tubig. Santihin nyo lang. Pero depende rin uli sa inyo kung gaano karaming tubig ang gusto nyo ilagay. Yan, sa akin ito muna. No? Sino dyan yung mga nakakain sa karinderya? Yung mga ikatrabaho before o hanggang ngayon, di ba? Nung high school ako, sa Ligarda, pag kumakain kami ng lunch, itong lagi kong ino-order kasi may sabaw. Alam niyo, siyempre tipid, di ba? Yung medyo siyempre no, mura-mura pa gulay. Nalagyan talaga nila ng patatas, pamparami. Alam isang order ganyan, no? Yan, no? Yan. Nakikita niyo yung ginagawa ko. Isang order ganyan. Pero mura pa nun, siyempre. Pero kita mo, konti lang yung corn beef o yung yan ganyan karami. Pero maraming patatas. Pero busog ka na yan. Ganito yung mga luto dati sa tindahan sa malapit sa mga school, Ewan ko na sa mga tabi ng school nyo dati. Nung high school ako, pero siyempre nung college ako. May mga ganito pa rin naman nagluluto. Pero siyempre, habang nagmamature ka, iba na yung gusto mong ulamin naman, di ba? Parang pag-ibig lang yan, Rodie. Minsan nag-iiba na rin ang taste mo. Huwag kang hangal, Rodie boy. Shout out sa'yo. Saka si George, mamamatay ka sa inggit, George, pag hindi mo natikman ito. Yan. Ito, palalambutin lang natin ng konti pa yung patatas. So far na medyo to. Hindi naman medium heat pala. Medyo hinaan natin ng konti. Hindi naman sobrang hina, no? Para ka nag-iinasinain. Yung, lambot na agad ang patatas. Asin F, patatas. Hindi, so. Nalagyan na natin ngayon ng paminta. Kala nyo nakalimutan ko na. Hindi makakalimutan to. Favorite ko to eh. Yan, paminta. Depende sa inyo kung gaano karami. Tapos ito na. Nalagyan natin itong gulay. Ariga! Tcharan! Opya! Ito. Ang sarap na yan, boy. Kinamay ko na. Maghugas naman ako ng kamay. Isip ko. Yan. Pampasarap lalo dyan. Alam nyo naman siguro kung ano yun. Bahala na kayo mag-isip. Pagka ganyan, dagdagan nyo pa ng konting tubig. Pero lagi ko siya, depende po sa inyo, sa kagustuhan nyo, abing. Kasi nga, pakukulang mo, so magre-reduce pa yung tubig. Lalagdagan pa natin. Yan. Sarap na ito, tingnan nyo, dumami na, no? Pwede na ito mga, ano, sa mga tipid na kumain ng ulam. Mga 4 na tao, 5, pwede na ito, eh. Sa tansya ko lang, Pero lagi nang depende sa lakas ng ano nyo, sa takaw nyo kumain. Matikman muna natin, hindi ako naglagay ng salt, di ba? Ito nyo naman siguro. Kasi medyo ang corn beef na to, alam nyo na, medyo malatlat na ng konti. Yun, so maglalagay lang tayo ng konti. Konting asin. Yan. Siguro mga 120. Yan. Tapos, syempre, nag-iisip kayo, baka hindi nilalagyan ng seasoning. O, lalagyan na natin ng konti rin kasi may tubig naman. So, hindi siya masyadong makalat niya. Pampakembot lang ng sarap ng konti. Yan. Sarap na nito. Diba? Hindi lang may corn beef na kayo, may sabaw pa kayo. At may gulay pa kayo. Yan ang importante. Diba? Hindi kayo kasama sa pagkain namin ito. Sarap kaya niya ito. Baka nga maubos namin itong dalawa ngayon. Kasawa ko pa naman medyo magaling-galing din nangyayari ng ulam. Tikman muna ulit natin, ano. Actually, pwede nyo nang patayin yan, no. Ako palalamutin ko lang ng konti pa yung dahon na green, yan. Bahala na kayo mag-isip kung ano yan. Dahil joke lang. Pechay yan, pechay. Naisip ko ang mustase kasi favorite ko yung mustase. Pero parang medyo malakas din kasi yung lasa ng mustase. Pero siguro pwede naman. Ayos na.
Kanin na lang ang kulang. Nakapanong kunti yung apoy. Yan. Ayos na, George. So ito, pwede na to. Sa akin lang kukulin ko lang siya ng konti pa. Pero okay na yan. Yan ang thumbs up.